Nasa linya ngayon si Attorney Richard Fadolio ng ating pong Prosecutor General. Sir, maganda umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. At magandang umaga sa lahat ng inyong mga tagapanood at tagapakinig. Salamat sa panahon. Unahin ko lang po ito. Una, ano po ang say ninyo at ng kagawaran sa naging mga statement po na inilabas na Ginoong Zaldico? Well, sa totoo lang, Manong Ted, as of now, no, lumabas yan, nagsimula nung Friday, sa pagkakaalam ko. Pero hindi ko pa alam kung ano ang magiging tugon ng department. Definitely, ititingnan kung susuriin yung statement na yon, kung ito ba ay number one, authentic, at saka siguro look into the allegations doon sa statement kung ito may mga katotohanan, may pagbabasihan para malaman kung siguro kung merong dapat magkaroon ng investigasyon at kung anong kasong maaaring isampa. Opo, pero sa ngayon po, may value ho ba ito sa ginagawa po ninyong investigasyon o maging sa ombudsman? May valor ba ito, sir? Well, I cannot speak for yung ombudsman, no? But for the Department of Justice, it's something that we can look into, possibly as fund, possibly as lead. Pero para sabihin na ito yung magiging basihan na pagsasampa kaagad ng kaso, hindi po ganun kadali yun, Manong Ted. Kasi kung titingnan po ninyo, kung ano man yung mga statement na binigay, ito po ay statement na I think was, hindi ko pa kasi napanood lahat, no? Pero ito pong mga statement na to, these were videos that were sent, recorded messages of Mr. Zaldico. Okay? Pero question dito is authentication, because this was not done in an embassy of the Philippines which would have jurisdiction at kung saan ito maaari makapanumpa para masabi natin na ito ay talagang lahat ay katotohanan, itong mga nakasaad sa kanyang video. Opo. Sir, nababanggit po ng abogado ni Mr. Ko na wala pa silang natatanggap na anuman pong subpina o kopya po ng official complaint na nanggagaling sa Estado. Accurate ho ba yung ganung statement ng abogado ni Ko? I can speak again. Magsasalita ako para sa kagawaran ng Department of Justice, no? Kagawaran ng Hustisya, na as far as the Department of Justice is concerned, wala pa pong kaso na naisasampa laban sa kanya, no? Kung kaya't siguro wala talagang subpina na may papadala pa. Pero hindi po ako makakapagsalita as far as the Office of the Ombudsman is concerned, kung kasi meron din po silang sarili nilang investigasyon at mga kaso na iniimbestigahan base sa mga isinasampa ng ICI at base sa kanilang sariling resulta ng kanilang mga sariling investigasyon. Opo, pero meron po kasing naiulat, attorney, na noong September 26 po ito, 2025, na ang NBI filed a complaint against Zaldico. May ganun pong balita. Hindi niyo po yun alam, sir? Hindi, meron pong, ganito kasi naman ng TED. Okay, go ahead, sir. Nagsampa po, halimbawa po nagkaroon ng investigasyon ng NBI at sila po ay magsasampa sa department. Hindi po agad-agad yan, Manong Ted, na sabihin natin subjected na sa preliminary investigation. Ito po ay dumadaan muna sa masusing evaluation para malaman kung ang investigation, kung ang ebidensya na nakasaad doon sa kaso ay sapat na para ito po yung umakyat sa isang preliminary investigation. So kung kulang pa po ito, meron pong kapangyarihan ang kagawaran na ibalik ito sa NBI at sabihin na kulang pa itong ebidensya mo, dagdagan mo pa ito, at kung ito'y kumpleto na sa tingin ninyo, ito ibalik ninyo sa amin at ito'y muling susuriin bago tayo magpatuloy ng PI. So maaring meron pong ganong naisampa, na-evaluate, pero technically, it is not a case yet, Manong Ted. Hindi pa po siya kaso, kung tutusin natin. Ito po ay parang referral pa lamang, pero subject to evaluation first. Opo. Sige po. Pero sir, sa ngayon ho ba, kasi again, kasi naguguluhan po kami, DOJ and then Ombudsman. Sa ngayon ho ba kung sakasakali nasasampahan ng demanda ng asunto si Zaldico, sino po ang hahawak sa kaso? DOJ ba o Ombudsman?
Ganito po, Manong Ted. Kung halimbawa po magsasampa ng kaso as against former Congressman Saldico, kung considering na yung kanyang salary grade ay 27 and above, at kung depende po sa kaso na isasampa, ang magkakaroon po ng kapangyarihan niyan ay ang Office of the Ombudsman. Kasi po ang kaso po niyan ay doon po sa Sandigan Bayan ni Sasampa. No? Now, kung halimbawa naman po ang ombudsman ay magdesisyon, okay, nasa kami nag-imbestiga or nasa amin ang sinampa ang kaso, maaari naming i-deputize ang Department of Justice para sila mag-imbestiga at sila na rin ang mag-prosecute pagdating sa Sandigan Bayan. Opo. Pero basically, whatever results na mangyari po doon sa investigation na gagawin ng departamento, ito po ay kailangan maaprubahan ng ombudsman bago ito po ay may sampa sa Sandigan Bayan. Ayun, sige po. But basically po, sa Sandigan Bayan ang landing ng kaso, hindi po sa RTC. Hindi po, Manong Ted, well, if we're talking about cases involving Saldico, Opo. palagay ko yan, Saldico. lalabas po yan. Yeah. Mhm. Plunder po yan or any case cognizable by the Sandigan Bayan. Talagang Sandigan Bayan po ang bagsak niyan. Opo. Sa ngayon po kasi, wala na pong balita. Bagamat baka po hindi ito sakop ninyo, pero baka ho meron lang kayong maaaring share na informasyon. Hanggang ngayon po kasi, wala pa po talagang freeze order, no? Sa mga air assets ng Misibis. Oo, na sinasabi nga na may kaugnayan. Meron ho bang, talaga ho bang ganun po kahirap ito, attorney, yung pong itong galaw ng AMLAC para po sa mga assets ng pinaghihinalaan po na sangkot nga rito sa flood control scandal? Yes, Manong Ted, medyo may masalimuot yung pag-a-apply ng pag-a-apply ng freeze order sa Court of Appeals. Hindi sa ganong kadali na sabihin natin na mag-a-apply ka kaagad ng magpipetition ka kaagad dahil sa may na-identify ka na mga assets, no? Pertaining to particular respondent. Kailangan po ito, meron kang tinatawag na financial investigation, susuriin mong basta kasi katulad niyan. Kung halimbawa po ito ay nakapangalan sa isang korporasyon, di ba? Iba pong entity ang korporasyon sa katauhan ng ordinaryong tao. So technically, if you say na ito ay asset nitong tao na to, pero ito ay nakarehistro sa pangalan ng isang korporasyon, medyo mahihirapan po tayo na ipa-freeze mismo yung assets na yon dahil nga ito po ay registered in the name of a juridical entity. No? So, maaring yun po ang dahilan kung bakit po nagtatagal to file ng petition for freeze order. Pero ang sa pagkakaalam ko lamang po, Manong Ted, is that ang AMLA naman po ay patuloy na nangangalap ng ebidensya. And I know it's taking a little longer but they're continuing to gather evidence. Nang sa ganon, ma-file po ito mga petisyon na ito sa lalong madaling panahon. Opo. So sa ngayon po, sir, concerning Zaldico, if you're at liberty to tell us, nag-iimbestiga na rin ho ba ang DOJ dito? Ang DOJ po, meron pong, hindi ko lang po matiyak sa inyo sa ngayon, pero kung pagkakaalam ko po, ang DOJ po sa ngayon ay meron na pong iniimbestigahan na 5 kaso. Definitely wala pong kasamang proponent doon, wala pa pong politikong kasama doon. Ito pong 5 kaso na ito ay being subjected to preliminary investigation na. Pero ganun pa man, in addition to that, meron pa rin ibang mga kaso na inirefer na sa Department for Evaluation. Sa pagkakaalam ko po, meron po diyang mga may proponent na nakasama. Sa ngayon lang po, hindi ko po mailalantad muna kung sino-sino itong mga ito dahil sa evaluation stage pa lang po, Manong Ted. So, pag ito po ay naging sapat na ang ebidensya at sinabi after evaluation, sapat na, at ito ay magtutuloy na sa preliminary investigation, dyan po, maaari na po natin pangalanan kung sino po ang mga tao na naisasangkot. Opo, pero as we speak now, doon po sa 5 kaso, wala po ni isang proponent. Yan po ang klaro. Attorney, ano po?
As far as the Department of Justice is concerned, yung pong 5 kaso, wala pong proponent na kasama po dyan. Opo, DOJ po nga ito. No? Ihiwalay po natin dito yung ombudsman. So, sa ngayon po, attorney, ito pong si Roberto Bernardo naghayag ng kanya pong karagdagan na statement during the Blue Ribbon Committee hearing noong Friday. Ano ho ba ang estado ni Ginoong Bernardo sa ating Witness Protection Program? Tulad po ng nabanggit ko dun sa investigation sa Blue Ribbon, si Ginoong Bernardo, sa pagkakaalam ko po, ay provisionally admitted na po siya sa Witness Protection Program natin. Okay? Mm-mm. So, pag sinabi yung with provisionally, may provisional admission siya, I believe there are cases where he has been already considered, no, to be a witness, no, and if ever na mag-file ng kaso, isa siya doon sa mga tatayong testigo. Pero hindi po ito all-inclusive, Manong Ted, na all and future cases that may be filed. Ang pinag-uusapan lamang po nito ay yung mga kaso na nakapaloob doon sa kanyang nakapaloob doon sa kanyang inilahad sa kanyang salaysay. Opo. Ano ba ho ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng dagdag na mga pangalan at mga personalidad yung pong supplemental affidavit ni Ginoong Bernardo na kanyang binasa noong pong Friday? Ganito po, Manong Ted. Kapag ang isang aplikante po ay nagpunta sa department at sinabing ako po may nalalaman tungkol sa mga kaganapan pertaining to a certain crime, no, sa isang krimen na nangyari, at ang aking nalalaman po ay mahalaga, no, at pagkatapos itong suriin na malalaman nga na totoo na may kahalagahan, credible itong tao na to na naglalahad ng statement. Malalaman mo bakit siya credible dahil doon sa kanyang salaysay, anong kanyang naging bahagi doon sa paggawa o paggawa ng krimen. Pagkatapos mo niyang ma-evaluate, saka po siya ikinukonsider sa program. Ngayon, bago ho yan, habang in the process of evaluation, pinagsusumiti ho yan ng mga salaysay. Ilahad mo rito at aming titingnan, susuriing mabuti kung talagang may basihan para ikaw ay ikonsidera bilang isang testigo, no? Isang state witness. At yan po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sinasabing supplemental statement. Kasi hindi naman po maaari na, let's say for example, nagbigay na po na statement yan nung una sa Senado, pali na siya doon lamang. Kasi meron pa hong agam-agam yan sa unang paglalahad ng salaysay eh. Pero this time, kung ang pinag-uusapan natin ay mga aktwal na kaso na posibleng may sampa, at ito po ay nangangailangan ng konkreto at malinaw na ebidensya, diyan po darating yung punto na sila ay kinakailangan na magsabi ng lahat ng nalalaman nila na maaring hindi nila nabanggit dun sa mga naunang salaysay, or kung halimbawang hindi nila naalala at that time, no, or wala silang nakikitang dahilan para ilabas, yan po ang inilalagay nila doon sa mga supplemental statements nila. Kaya po nagkaroon ng ganun po siguro sa kaso ni Ginoong Bernardo. Opo, at doon po sa kanyang supplemental affidavit, meron siyang mga binanggit na mga bagong personalidad, attorney. Although doon sa kanyang personal knowledge, doon sa sinasabing pagbibigay ng kickback, mukha pong doon sa iba may intermediaries na binabanggit. Kapag ho ganyan ang kanyang statement, paano po ang verifikasyon ng DOJ sa katotohanan ng pahayag ni Bernardo? Ay, Manong Ted, pagdating po sa punto na yan, no, pagdating na po natin dyan sa detalye kung paano natin kikilatisin, pagpaumanhin po ninyo pero hindi ko na po maaaring ilahad itong text ito dahil sa provision po ng confidentiality na nakapaloob sa batas na 6981. Ito lang po, no, kung maalala ninyo, nung nagkaroon po ng hearing sa Blue Ribbon Committee, sinasabi na nire-respect daw po namin itong Ginoong Bernardo sa pagsasalita. Kung tutusin po, kung titingnan po natin yung provision ng Witness Protection Program Law, nakapaloob po doon na any matter or kahit na anong bagay patungkol sa aplikasyon sa mga salaysay, sa mga kapaloob sa Memorandum of Agreement,
yan po ay confidential. Mm-mm. At hindi po yan maaaring ilantad o ilabas kung walang kapahintulutan. Kung wala pong kapahintulutan, attorney? Opo, nakasaad po sa ating batas na lahat po ng bagay tungkol sa usapin, no, sa pagpeprepara o sa pag-admitar ng isang tao sa programa. Ibig sabihin, lahat ng mga binanggit niya, kanya mga salaysay, lahat ng mga testigo, lahat ng mga nakapaloob, halimbawa sa kasunduan o memorandum of agreement nila ng Department of Justice, lahat po yan ay confidential. Okay? At yan po ay pahihintulutan lamang na ilantad sa kung saan man, kung halimbawang ito po ay may written authority ng kalihim ng kagawaran ng katarungan. At either that or merong order po coming from a competent court. Kung titingnan po ninyo nung nag-testify po si Mr. Bernardo, binasa niya po yung salaysay niya, which is actually a part of yung kanyang application. Dahil po yun ay may kapahintulutan na ibinigay ng kalihim. Okay. Ang dahilan po doon is ayaw po na sabihin na tinatago ninyo, ayaw ninyong pagsalitain. Kaya nga po siya ng kapahintulutan para ilahad niya po yun. No? Para sabihin niya yun, even if it is subject to yung confidentiality. Opo. Except that, meron po talagang bahagi ng kanyang application na talagang hindi po basta-basta mailahad nang hindi po talaga specifically pinapayagan ng Secretary of Justice. Opo. Opo. Pero yung sa statement niya po, malinaw po yun na yun po ay binibigyan siya ng kalayaan, no? Pinahintulutan niya. Sabihin mo kung ano gusto mo sabihin, nang hindi naman sabihin ng kahit na sino na nire-restrict, pinipigilan kayong magsalita. Okay, sige po. So sir, meron pong mga panuntunan at meron pong kumbaga memorandum of agreement between the applicant and the DOJ. Ngayon sir, yung pong usapin ng restitution, meron na hubang paunang isinauli si Mr. Bernardo at maging sila Alcantara siguro o si Hernandez sa gobyerno bilang good faith po sa pagiging aplikante sa state witness? Ay, again, Manong Ted, no, pasensya na kayo. Kasi yan po, no, ilang beses ko na pong binanggit yan nung hearing sa Senate Blue Ribbon na yung usaping restitution, tama po si Senator Marcoleta na hindi po yan nakabanggit sa mismong batas. No, sa 6981, hindi po nakabanggit yan specifically or explicitly. Kaya lamang, ito pong usapin ng kung ano man ang isusoli o kung may isusoli man at kung magkano, nakapaloob po yan sa isang kasunduan ng kagawaran at ng aplikante. So ito po ay covered ng Memorandum of Agreement na again, tulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, sa pinasamaang palad, hindi ko po pwedeng ilantad kung ano man ang bahagi ng kasunduan dahil po sa confidentiality requirements po na nakalagay sa batas. So meaning kahit na po oo o hindi, kung may nagsauli na ng pera, hindi niyo po pwede sagutin? As far as whether there is and how much, I will not be able to disclose po sa ngayon. Okay. Pero kung ang tanong po ninyo, maaari po bang ipaloob yan sa isang memorandum of agreement with an applicant sa program, well, definitely, kung magkasundo yung partido at let's say, sabihin nga natin na meron nang ang pagsisisi at sinasabi na inaamin ko yung aking partisipasyon dito at gusto ko magsoli ng pera, bakit naman ho natin sasabihin na huwag natin tanggapin dahil lamang sa ang batas does not make mention of it specifically. Opo. But again, to answer my question, hindi kayo pwede mag-categorical answer kung nagsauli na ba ng pera o hindi pa si Ginoong Bernardo. Yes, sir. That is correct po, Manong Ted. Okay, sige. Si Hernandez Subat at si Alcantara, ganun din po ang sitwasyon, gagaya ni Bernardo po? Well, nakakausap po ng kasi hindi naman ako mismo direktang kausap nila, pero nakausap po sila ng mga evaluators ng programa. Alam ko there are also pending applications of Mr. Hernandez and si Engineer Alcantara po. Opo. Pero wala pa, kailan po ang confirmation ng kanilang pagiging state witness po kaya, attorney? Ito hong tatlong ito, pati sila Mendoza kung sakasakali man, itong mga taga DPWH at maging yung taga Sims Construction kung sakali man.
Kung sakasakali, right now, Manong Ted, hindi ko mabigay yung eksaktong timetable kasi Mm. alam mo, problema natin dito, napakalawak po nung coverage nung napakalawak po kasi ng coverage nitong pinagkasangkutan nitong mga tao na to. You're talking about a period which spans several years. Mm. So, pag inadmit mo yan sila, base lamang yan, no? Again, my projection would be na kung tatanggitin mo yan sila, again, there can be no blanket immunity that will be granted. Mm. Mangyayari po niyan, maaaring on a case-to-case basis. Ang eksaktong timetable lang po, Manong Ted, hindi ko maibigay pa sa inyo sa ngayon. Opo, pati po itong Diskaya couple, ano na kasi po itong si Bernardo, sabi nga ninyo provisional po, no, Opo. na admission. So ano ang estado Opo. ng Diskaya couple? Well, the Vizcaya couple, again, ang naging problema kasi niya, nagpunta sila sa department, pagkakaalam ko, nagpunta sila sa department couple of months back. Pero may kausap sila, and then basta-basta na lang nawala. Hindi na nagbalik ulit, hindi na nagpakita, hindi na po nakipag-ugnayan. So, sa ganang amin, since ang application po sa Witness Protection Program ay voluntary, hindi naman po ang department na maghahabol sa kanila. Nasa abogado po nila yan, nasa asawa, kung sila po ay magpapatuloy na makipag-ugnayan. Kami naman po, makikinig kami at titingnan namin kung meron pong basihan para i-consider yung kanilang application. Pero the same requirements would have to apply. Meaning to say, kailangan ilahad ninyo, hindi po yan basta-basta lang, Manong Ted, na magbabanggit ka ng pangalan, apply ka, tanggap ka na. Opo. Kailangan po ilahad mo po yung mga detalye o yung evidence that will support or corroborate yung inyong mga sinasabi. Opo. At ang basihan nito, kailangan po makita ng department na yung sinasabi mo maaaring mapatunayan at ito po ay suportado ng ebidensya maliban lamang sa inyong mga sariling salaysay. Opo. Sige po. So sir, sa bandang dulo, sino ho ang mag-aaproba sa isang testigo para ituring na state witness? DOJ Secretary ho ba o ang Sandigan Bayan? Pag halimbawa po, Manong Ted, the cases are, the application is for cases cognizable by the regional trial court, then it will be the Secretary of Justice, no? Witness Protection Program through the Secretary of Justice. Pero kung mga kaso po, excuse me, cases cognizable by the Sandigan Bayan, ang magbibigay po o mag-grant ng immunity ay ang ombudsman naman po. I Ang see. magkukonsider. Opo. So kumbaga hindi po ang final say ay yung huwes, kung hindi po either DOJ Secretary or Ombudsman. Yes, sir. I-clarify ko lang, Manong Ted, kasi binabanggit ko nito, yung huwes po, dalawa po ang pamamaraan ng pag-a-admit sa program. Kung halimbawa, pag-a-admit ng isang testigo para mag-state witness. Ang isang pamamaraan po ay through immunity which is granted by application sa Witness Protection Program. Ano po ang kaibahan nito? Pag halimbawa po ikaw ay nag-apply, halimbawa kayo po ay nag-apply sa isang bilang maging state witness sa Witness Protection Program at kayo po ay inaprubahan ng inyong application, meaning to say nakapagpirmahan kayo ng memorandum of agreement, ang mangyayari po yan, kapag may kaso na naistampa na kung saan kayo po ay titistigo bilang state witness dahil kayo po ay may partisipasyon, hindi na kayo isama doon sa tinatawag nating information na ipapahid ng court kung saan isinasakdal itong mga tao. Meron naman pong isang paraan na yung sa court na sinasabi ninyo, sampahan ho muna lahat at pagkatapos, doon mismo sa proceeding sa husgado, doon po hihilingin sa husgado na kami po ay magpipetisyon na itong akusado ay ma-discharge. At yun po, paraan na kung saan ang korte mismo ang magsasabi kung itong tao ay dapat po ma-discharge o hindi. Opo. Yun, malinaw yun, kasi nga yung charge sheet, kung kasama yung pangalan, kasama siya sa mga akusado. Opo, ganun po yun. Correct. Okay, sige. That is correct. Opo. That is correct, Manong Ted. Opo, sige po. So in this case po,
kung sakali po nagagamitin itong sila Bernardo et al. Bilang state witness sa kaso sa ombudsman, it's the ombudsman who will approve yung kanila pong application bilang state witness, o kapag po inaprubahan na sa DOJ, carry over po yun sa ombudsman. Paano po kung sakasakali? In this particular case, Manong Ted, the cases which are the immunity which was given under the Witness Protection Program dito sa grupo nitong sabihin natin sila Bernardo. Kung ito po is below 27 naman po at ang kaso nila ang pahahantungan babagsakan ang tawag nito ay regional trial court lamang. Then the approval of the Secretary of Justice by admitting them into the program is already sufficient. Hindi na po kailangan ng approval ni Opo. Hindi po. Ang akin po kasi po kung sakasakali na ang ombudsman ang maghahain ng reklamo laban sa mga proponents gaya po ng mga senador, at sa Sinigang Bayan po isasampa yung kaso. So dito po, kailangan siya mismo ang ombudsman po ang mag-aproba doon sa aplikasyon ng testigo. Tama po yun, Manong Fred. Kung mga pinag-uusapan natin proponent na at ang sampahan ng kaso, yes, tama po kayo doon. Okay, sige po. So sa ngayon po, paano po ang ugnayan nyo sa ombudsman? Kasi ang taong bayan nga ay nagsasabi na sandali lang, hindi naman mangyayari itong pagkuha ng komisyon nitong mga nasa DPWH kung wala mga proponents at naghihintay nga po ng mga proponents sa makasuhan. Ano ho ba ang usapan nyo sa ombudsman? Paano po? Ganito po, Manong Ted, para hindi po magkaroon ng duplikasyon, ang ginagawa po ng Department of Justice, yung mga kaso po na naiimbestigahan po namin through the National Bureau of Investigation, lahat po yan ay pinadadaan namin sa Office of the Ombudsman. Okay? Para wala po tayong tinatawag na duplication o duplicity. Now, as far as yung proponent na sinasabi ninyo, tama po, kung titingnan niyo po yung buong picture, mula ibaba hanggang itaas po yan. At pag sinabi nating itaas, talagang may proponent yan. Kaya lamang, sir, meron po kasing stages at meron pong mga offenses na nako-consummate na o sabihin natin, kumpleto na hindi mo pa binabanggit o hindi ka pa umaabot sa proponent. Ang dahilan po nito is kasi wala ka pang tao o wala ka pang ebidensya na mag-link kung kaninong proponent yan. So ang ginagawa po ng department, kesa hintayin mong mabuo mo yung kwento na yan at umabot ka na doon hanggang makakuha ka ng ebidensya laban sa proponent, kung ano po yung mga offenses na nakomit na dito sa ibaba, yan po ay pwede mo nang isampa at magkaroon ng investigation. If later on, magkaroon po ng available na ebidensya, this time, linking the proponent, wala naman pong magiging, wala naman pong inconsistency doon kasi pwede mo rin namang i-consolidate, pwede mong imbestigahan yon at i-consolidate mo sa naunang kaso. Ikakabit mo na lamang po sa naunang na-file. Okay, opo. Sige po. So sir, kapag nakasuhan na ng kasong kriminal si Zaldico, sino ho ang magpepetisyon para sa kanselasyon ng kanyang passport kung sakali? Ombudsman ba? DOJ ba? Paano po? Well, it could either be, definitely kung halimbawa po ang ombudsman ang magpa-file, then the Office of the Ombudsman through the Office of the Special Prosecutor can be the one to ask the court to have the passport cancelled po. So, yun po, file ng petisyon sa Sandigan Bayan kung sakasakali po. Opo. Kumbaga, kung sino po ang humawak sa kaso, kung DOJ. Opo. Kung ombudsman. Yes, ganun po yun. Oo. Okay. Malinaw po na prosecutor din po, whether it's special prosecutor or a prosecutor of the department who is deputized to handle it. Okay, sige po. So, sir, salamat po sa inyo pong paliwanag at sa uulitin nga po para mas maintindihan ng taong bayan, ito nga pong inyong ginagawa pagpupursige. Dito po sa napakalaking skandalong ito na makamtan ng bayan ng Katarungan. Salamat po, attorney. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. At maraming salamat po sa pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin para po kami makapagbigay linaw sa kung ano pa man hong mga issues na kinakaharap po natin yan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you, sir. Salamat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!